Greetings to all viewers. Good day. Welcome to this channel, CHARM. Ito ay acronym Christian History, Apologetics and Research Ministry na nakabase dito sa Pilipinas. Iba ito sa CHARM, founded by Matt Slick na nakabase sa Amerika. In the early 2020s, it was able to access from over 225 countries by 7.5 billion people. Samantala, itong ating CHARM ay natatag ngayong 2026 lang. Ang tunay na layunin ay tulungan ang mga tao na mapipigilan sa pag-anib sa mga kulto sa pamumuno ng mga bulaang propeta. Sinabi ni Jesus sa Mateo 24:11, mag-ingat kayo na huwag maligaw ninuman sapagkat marami ang magsiparito sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. Itong babala ito, nangyari ba? Oo. Kaya nakapagtataka. Dati na palang hinulaan ng ating Panginoon na maraming bulaang propeta, mga antikristo. Sino-sino sila? Ito ang ibang mga false Christ na nagpakilala sa kanilang sarili na sila ay Kristo. Una-una, ito si Apollo Kibuloy ng Pilipinas. Sinabi niya siya ang appointed son of God. Sino ba ang God? May anak, Kristo. So, siya na si Kristo. Sinabi niya, ako na ang may-ari ng inyong kaluluwa, walang makapunta sa man, kundi dadaan sa akin. Ikalawa, si Bisarion ng Jesus of Severia. Ang kanyang simbahan ay tinatawag Last Testament, founded in 1991. Mayroon siyang 50,000 followers worldwide. Nagsulat siya ng 9 volumes of Bible called Last Testament. Mayroon pang isa, si A.J. Miller, Australian Messiah, former member of the Jehovah's Witness. Ang movement niya ay mayroong 45,000 followers. Nag-advise siya nga para makasunod sa kanya, kailangan iwanan ang mga asawa, paghanap ng soulmate. Si Enrique Cristo ng Brasilia, ang totoong pangalan si Alvaro Sayip. Siya daw ay si Resurrected Christ in 1979. Pero may iba-iba siyang titulo. Inaangkin din niyang siya si Nostradamus. Siya ang reincarnated ni Noah, si Abraham, ni Moses, David, and Jesus. Ngayon, ang kanyang title ay Enrique Cristo. Si Bishop Samuel Taps, nagtatag ng The King's Temple Church. Pamilyar siya sa Speaking of Tongues. Marami pang iba, mga 60 itong mga nag-angking Kristo. So natupad ang hula ni Kristo. Marami ang mag-angkin sila ang Kristo. Kaya natupad ito. Ngunit, sa tulong ng Espiritu Santo, natatag itong ating channel sa mga huling araw. Katuparan din sa hula. Ano ba ang hulang ito? Isaiah 42:12. Sinasabi, magsiawit kayo sa Panginoon ng bagong awit at ang kapurihan niya mula sa wakas ng lupa. Kayong nagsibaba sa dagat at ang buong nariyan, ang mga pulo at ang mga nananahan doon. Magbigay luwalhati sa Panginoon at magpapahayag ng kanyang kapurihan sa mga pulo. Ang binanggit ito ay mga pulo sa dakong silanganan. Ano ang gagawin ng mga tagapulong ito? Magbigay luwalhati sa Panginoon at magpapahayag ng kanyang kapurihan. So itong Pilipinas ay nasa dakong silangan. Ito ang binubuo ng 7,600 islands. Kaya ito ang katuparan. May babala din si Apostol John sa unang Juan 2:17. Sinabi niya, ang singlibutan ay lumipas at ang masamang pita niyaon. Datapwat ang gumawa ng kalooban ng Diyos ay mananahan magpakailanman. Sa 18,
ito ang huling oras at gaya ng inyong narinig na dumating ang Antikristo. Kaya't ngayon ay lumitaw na ang maraming mga Antikristo. Kaya nalalaman natin na ito na ang huling oras. Sa panahon pa ni Apostol Juan, dumating na pala ang maraming mga Antikristo. Kailan yun? On or about 96 AD forward. Ito ang mga hula tungkol sa paglitaw ng mga maraming mga taong magpapahayag ng kapurihan saan? Sa mga pulo ng dagat. Hanggang dito na lang mga kababayan, sa sunod marinig natin ang mga kasaysayan tungkol sa mga hidwang pananampalataya o mga doctrines. Hanggang sa muli, bye-bye.